Kapatid natin, good morning! Nasa harapan, nasa likulagan po ninyo. Good morning. At kung kinakailangan niyo po ng manual aircon, hindi kayo sa mga ushering. Manual aircon muna tayo. Ayan. At ayos natin pasalamatan ng Diyos. Tingnan niyo naman, kumulimlim. Sobrang init, pero pinakulimlim niya po ang panahon. Amen. Hallelujah. At ganun pa man, yung mga wala, hindi po tayo yung nawawalan. Ano man yung kadahilanan, bakit po sila nawawala? Nalangin natin, patuloy na naaalala po nila na napakahalaga ng araw ng pagsamba. Amen. Yung bakasyon, ang alam kong bakasyon, sa mga estudyante lang. Hindi bakasyon ng ng mga taong kailangan sumamba sa Panginoon. Dati talagang nalulungkot din ako kapag kaganyan, pero wala ang tao ang nagdidesisyon Di ba? Kahit gusto natin sila na naririto, ang tao ang nagdidesisyon kung sila ba ay dadalo o hindi. Anyway po, ang tunay na nakakaunawa ng kanyang pagiging Kristiyano, hindi na pinipilit sumamba. Hindi na rin niyang pinapaalalahanan. Bakit? Alam niya yung dapat gawin. Alam niya na ang buhay niya ay sa Panginoon. Tandaan po natin palagi yan. Kaya kung ikaw, Kristiyano, pinipilit ka pa rin na umatin, parang hindi mo pa naiintindihan. Sino ka nga ba? O Kristiyano ka nga ba talaga? Amen po? Amen. Kaya, huwag po tayong malungkot dahil ang pinakamahalaga sa lahat ng araw na to, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. At lagi natin iisipin at dahil yun ang katotohanan, hindi po tayo yung nawawalan. It's their loss, not us. Hindi rin naman nawala ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Pero ang tao, maraming mawawala sa Kanya kung hindi po siya susunod sa Diyos. Amen? At sa araw na ito, nais ko pong i-congratulate lahat ng mga estudyante natin. Palakpakan natin ang ating mga mag-aaral. Congratulations, bakasyon na. At alam ko, yung iba sa inyo ay nagkaroon na ng mga recognition. Yung iba, graduation. Congratulations sa lahat ng mga gagraduate din. Amen! Hallelujah! Yan. Tandaan niyo po mga estudyante, with or without honors, okay lang yan. Amen? The medal will not define you, who you are, but your character is. Dami mga medal, sama naman ang ugali mo. What's the use of the medal? Pero hindi ko sinasabing hindi maganda magkaroon ng medal. Bonus yan, salamat kung meron ka. Pero kung yan naman yung magtataas sa'yo ng ere mo, hindi rin po siya nagiging maganda. At hindi basihan ng pagkatao kung may medal o wala. Kaya kayong mga magulang, tatandaan ninyo, mahalaga ang namumulod sa mga anak, character. Amen? Kung may medal sila, bonus yan. Pero hindi yun yung hindi yun yung kikilala sa kanila. Yung nag-top 1 sa ECE board exam, Electrical Engineering board exam, yung nag-top 1 doon, wala siyang honor. Pero top 1 siya sa board exam. Kita nyo? Mahina. Ako pero sa boses ko. Kita nyo, hindi naman siya talaga dun sa may medal o wala. Kaya nga hindi ka pwedeng mag-judge na pag walang honor, hindi siya pagaling. Di ko ba? Amen. So tayo po ay manalangin na. At panalangin natin si Nanay Saleh kasi masama po yung pakiramdam niya. Yung ating ibang seniors din, si Nanay Elia, Tatay Inyo, sila maunawaan natin kung wala po sila kasi hindi na po talaga maganda yung sa kanila yung panahon na sobrang init. Hindi na po talaga nila nakakayanan yung ganitong init. Amen. Hindi po tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Tulingan na napakabuti mo. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa lakas.
Salamat sa mga kapahayagan mo. Salamat sa paghipo ng puso namin. Salamat at dalangin namin na talagang nabago ang mga kaisipan na po namin at patuloy na binabago mo ito araw-araw. Patuloy, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas namin sa iglesia na ito, Panginoon. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon kasama namin. Kaya God, nagpapasalamat kami sa iyo kasi kasama ka namin ngayon. Walang ibang espesyal dito, Panginoon. Tanging ikaw lang, Panginoon. Ikaw na niluluwalhati namin, ikaw na tinataas namin, ikaw na sinasamba namin, Panginoon. Ang pinakamahalagang naririto sa araw ng pagsamba, Panginoon, at wala nang iba. At dalangin namin, Panginoon, simula pa kanina, nalugod ka kung paano ka namin pinapupurihan, kung paano ka namin sinasamba. Banal na Espiritu, patuloy na mangusap ka sa bawat isa sa mga salita na aming pong pag-aaralan sa oras na to. Hayaan mo na maunawaan ng lubos ang iyong mga salita at higit sa lahat, ito'y maunawaan at masunod, magawa, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat po dahil ang salita mo ay buhay. Salamat po ng marami. Dalangin namin ang mga seniors namin, sila Nanay Saleh, Tatay Inyong, Nanay Ilya. Patuloy na palakasin mo po sila at bigyan mo sila ng mahabang buhay, magandang kalusugan. At sa lahat pa, Panginoon, hindi man namin isa-isahin ang lahat, pero alam mo ang kalagayan namin, alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Lord, sa iyo po namin inilalapit, idinudulog ang bawat kalagayan, Panginoon, ng mga anak mo na narito, O Diyos. Patuloy na mahabag ka sa amin at humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng biyaya dahil hindi na uubos ang biyaya mo. Salamat po ng marami kung aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Ayan, salamat sa Panginoon, hinakampihan. Ayan, amen. So, sa umaga po na to, ay muli tayong makikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yun, may tanong po ako sa inyo. Ano ang pinakamagandang pangalan ang naririnig ninyo sa inyong buhay? Diba, pag narinig mo itong pangalan na to, maano na yung tenga mo. Siguro yung mga pangalan ng asawa nyo, no? O baliktad. Ay, natawa si Chelo. O baliktad. Pag naririnig ang pangalan ng asawa, hindi na kinikilig, eh hindi. Wala nang kilig. Joy, ikaw. Nabigla ka na. O Marvin, ayaw sumagot to. Hindi po. Di ba meron tayong pag narinig mo yung pangalan, gusto mo yun. Sige, wag na asawa, anak. Oo, Che, katabi mo si Robert, tandaan mo yan. Ayan, anak, gustong-gusto, di ba? Pag binabanggit ang pangalan ng mga anak, ayan, gustong-gusto natin ang pangalan. Siyempre, isama na ni asawa nyo, kayo talaga, hindi naman mabubuo yan kung wala yung inyong mga asawa. Amen. Pero sa umaga po na to, pag-aralan natin yung pinakamagandang pangalan. May binigay sa atin. Hindi lang siya basta maganda. May dahilan bakit naging maganda ang pangalan na to. At guys, ko lang po, alam po siguro, yung iba sa inyo, alam na to. Kuya, kayo tulungan mo ako. Pakiharap. Guys, ko lang po i-ano sa inyo yung hindi naman siya dito sa speaker. Ayan, kita lang lahat. Medyo is-blank na mas din sa kabila. Kita niyo po? Kita niyo yung mga pangalan na yan? Amen? No? Paano basahin yung una? Yung una, hindi ko rin alam paano basahin yan eh. Ginugal ko ba? Yan. So, ang pag-aaralan po natin, the name Jesus. Ayan, yung unang-una. The name Jesus. Okay po? Malalaman natin sino si Jesus.
Jesus. Matthew chapter 1, verses 21 to 23 po ang ating babasahin, or ito na po yung ating main verse sa umaga na to. Matthew 1, 21 to 23. Andiyan na po ba tayo? Ito pong verse na to, lagi nilang ginagamit pag December. Diba, no? Yung pagka Pasko. Tayo, hindi. Yan, Matthew 1, 21 to 23. Basahin po natin. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Amen. Thank you, Lord, sa iyong mga salita sa umaga na to. Patuloy kang mangusap, banal na Espiritu, ang kapahayagan at karunungan, tanging sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen. Sabi po rito na ating binasa mula sa 21. Basahin nila lang po ng buo sa inyong mga tahanan. Ito pong pagkakapanganak sa ating Panginoong Jesus. She will give birth. This is a prophecy, sabi, di ba? She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Bakit? Because he will save his people from their sins. So yung Jesus po na nakikita nyo rito, that is a Greek word or a Greek name. Jesus. Yan. Ang Greek word ng Jesus ay Jesus. And then makikita niyo po dyan si Yeshua. Yan naman po ay Hebrew translation. Bakit? Yung original Bible po, yung Old Testament nasulat siya sa Hebrew, yung New Testament nasulat siya sa Greek. So makikita natin dyan, yung Jesus in Hebrew ay Yeshua, which means Yahweh is salvation. Okay po? Or God saves. And then nag-evolve yung mga translation in English. Si Joshua rin po, sa Greek, ang ibig sabihin ay Jesus. At meron tayo rito Emmanuel. Yung Emmanuel po ay Hebrew word din na ang ibig sabihin ay God with us. Amen. So lahat ng pangalan na yan, iisa lamang po yan kung sino yan. At alam ko, ngayon, alam niyo na kung sino ang lahat ng pangalan na to. Si Jesus, si Yeshua, sino pa? Si Jesus, si Emmanuel. Actually, marami pa. Elohim, Adonai, madami pa po pangalan ang ating Diyos. At iba-iba po mga pinanggalingan yung mga salita na yun. Pero dito, gusto ko lamang mag-concentrate tayo sa ilang mga pangalan po na yan. Jesus, no? And then Yeshua, dahil lahat naman na yan, iisa ang kahulugan. Yahweh is salvation or God saves. Kasi sabi doon sa Matthew 1:21, she will give birth to a son. Diba sabi po doon? And you are to give him the name Jesus. Bakit daw Jesus ang ipapangalan? Kasi he will save his people from their sins. Kaya nga, yung pangalan Jesus dapat hindi siya pinapangalan. Sa akin lang po ito, hindi ko alam sa pananaw ninyo. Yung pangalan Jesus, for me, hindi siya pinapangalan sa tao. Because there is a real meaning behind that name na hindi naman talaga kayang gawin ng tao. Tsaka imagine mo, kung yung tao pangalan Jesus, mumurahin mo. Diba kahit sabihin niyo bang hindi naman siya yung nire-refer pero kanino mo bang kinuha yung pangalan? Babalikan mo yung diba doon pa rin naman kinuha yung pangalan? Kaya parang sa akin, hindi dapat pinapangalan yung Jesus. Any similar name sa ating Diyos kasi Diyos siya. Ngayon, sino ba si Jesus? No? Sino ba si Jesus para iligtas niya yung kanyang mga tao sa kanyang kasalanan? Kung hindi po siya Diyos, bakit kaya niyang magligtas? Naiisip po ba natin to? Bakit hanggang ngayon? Ganito po yung sinasabi natin, ganito yung tinuturo natin. Kasi hanggang ngayon, marami
Dalagang-dalaga si Maria, pero nabuntis siya kay Jesus sa pamamagitan ng ano ulit? Banal na Espiritu. Kung hindi siya Diyos, sino makakagawa nun? Di mo ba? Kaya ba ng tao yun? Mabubuntis, para si TRC, pag nabuntis siya, banal. Di mo ba? Hindi mo magagawa ng tao yan kahit sino. Maaari, maaari meron kayo nasa kaisipan. Pwede na ngayon nabubuntis kahit dalaga, yung mga gusto lang ng anak. Kasi nagpapaano sila. Ano tawag doon yung nagpapatanim? IVF, yun. Diba? Pwede naman na talaga. Pero, saan ba galing yung, yung cell? Sa tao pa rin eh. Yung dugo nun, galing pa rin sa tao, na dugo, may kasalanan. Amen. Ang Diyos natin, walang kasalanan, napakalinis. So kung hindi siya Diyos, bakit kaya niyang magligtas? Paano nangyari na siya ay pinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Sabi ang Emmanuel or Hebrew name, no? God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Paano nangyari na sinabi, yung papanganak mo, tatawagin mong Jesus, tatawagin mong Emmanuel because God with us. Paano siya napa sa atin? Paano siya nakasama natin? Sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Kaya po nagkaroon ng Emmanuel, God with us. Amen? So si Jesus, si Yeshua, si Jesus, si Emmanuel, si Joshua, iisa lamang po yan, ang ibig sabihin, God saves. And Jesus is God. Paliwanag pa sa sikat ng araw na si Jesus ay Diyos. Amen? No? Ngayon, ano ba magagawa ng pangalan na to? Na Jesus, na Isus, Yeshua. No? Ano bang magagawa niya? Siya lang naman ang nagligtas sa atin. Siya lang naman yung nag-alay ng buhay sa atin. O, sa Biyernes, hindi po mamamatay si Kristo. Isang beses lamang po siya namatay at pagkatapos noon, ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na ulit. Kaya sa susunod na linggo, hindi siya mabubuhay din. Dahil matagal na siyang buhay. That's why we do not celebrate Holy Week, but we respect Holy Week. No? Dahil salamat sa Diyos, minsan sa isang taon, inaalala ng mga kababayan natin yung pagkamatay ni Jesucristo. Pero sa atin, hindi lamang minsan sa isang taon. Ano sabi ng Bible? Kung meron siya, yung Bible, na gusto natin alalahanin kay Jesucristo, yun yung araw ng kanyang kamatayan. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Amen. So ano yung magagawa niya? Ang dami. Ito lang namang Jesus na to ang nagpagaling sa mga may sakit. Naghimala. Noon hanggang ngayon. No? Noon nagpagaling siya. Ngayon nagpapagaling pa rin siya. Noon naghimala siya. Ngayon naghihimala pa rin po siya. Paano sinabi naghihimala pa rin ang Diyos natin ngayon? Dahil yung mga buhay natin ay isa lang himala. Na ikaw, nabago ng Diyos. Yung mga dating kriminal na bago ng Diyos, hindi ba himala po yan? Kasi usually, ang himalang hinahanap ng mga tao, yung patay na buhay, yung bulag, nakarinig, no? Ito ba? Oo na lang kayo, yung bulag nakarinig. Oo, kayo lang oo dyan. Hindi na naman pala yung sinasabi ko. Nililigaw ko na kayo, mga kapatid, hindi nyo pa alam. Lagot kayo. Di po ba? Usually, yun naman po talaga yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig, pinatigil niya ang punos, pinatigil niya ang malakas na hangin, at napakarami pang himala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ano pa bang ginawa ng Panginoong Jesus natin? Anong ginawa ng Jesus na to? Itong pangalan na to, hindi lang siya basta pangalan. Sabi ko nga po sa inyo. Ano pang ginawa niya? Minahal ka niya at ako. Na kahit hindi po tayo
sapagkat sa Kanya tayo po ay tinanggap buong-buo ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay Kanyang inibig. Binigay niya yung buhay niya sa sangkatauhan dahil sa sobrang pagmamahal na yan. Yun po yung pinag-aralan natin last week, the agape love of the God of God. Amen? No? So ano po yung nagagawa ng pangalang Jesus, Isus, Yeshua, Joshua? Ano pa po yung nagagawa niya? Bukod sa mga nabanggit natin. Una, Jesus, with Him, all things are possible. Ilan lamang po ito, pero marami po. Amen? Ilan lamang po yung babanggitin natin, pero sa Biblia po, napakarami pong ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Mark chapter 10, verse 27. Buksan po natin, kung saan natin mababasa, with Him, all things are possible. Mark chapter 10, verse 27. Marcos po siya sa Tagalog. Nasunod lamang po yan ng Mateo. Sabi po rito, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Bakit niya sinabi yun? Kung babasahin po natin mula sa verse 17, basahin niyo po mamaya sa inyong mga bahay, merong mayamang lalaki dyan na ano daw yung gagawin niya para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kwento dyan. No? Tapos, papaiklayin na lang natin. Ang sabi ni Jesus sa kanya, benta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Ginawa ba ng lalaking mayaman? Hindi niya po ginawa, hindi niya sinunod. Bakit? Sa sobrang yaman niya. Kaya sinabi niya pa rito, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Maigi pa raw yung camel. Yan ba yung binanggit? No? Ayan. Nasa verse 25 na po yan. Tapos, yung mga alagad ni Kristo nagtanong, kung ang mayayaman, mahirap makaligtas sa kanilang kaisipan, sino maliligtas? Sabi nila sa verse 26 po. No? Basahin nyo na lang po ng buo sa inyong tahanan. Who then can be saved? Sino na lang maliligtas? Kung ang mayayaman din, mahirap din maligtas, sino na lang ang maliligtas? At ito po yung naging tugon ng Diyos. Sa Mark 10:27, sabi sa kanila, with man, this is impossible. Sa tao, may imposible talaga na maligtas siya. Which is totoo. Amen po ba? Sino sa atin dito kayang iligtas niya yung kanyang sarili? Makarating siya mag-isa sa langit dahil sa kanyang sarili? Wala. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sabi ng Diyos, with man, this is impossible. Imposible sa tao na magawa niya ito at makaligtas talaga sila o mailigtas niya ang kanyang sarili. Pero, hindi sa Diyos, but not with God. All things are possible with God. Sinabi niya po ito kasi alam niya kung ano ang mangyayari. Sa Diyos, walang imposible. Gagawin niya lahat, kakayanin niya lahat. Amen? At yun nga po, ang nire-refer niya rito na imposible sa tao na maligtas sila, ang nire-refer niya rito ay yung kanyang kamatayan. Sa Diyos, walang imposible. Pero sa tao, napaka-imposible. Kaya po kung ano man ang ginagawa ng mga tao ngayon na pagpapahirap sa kanilang mga sarili, kailan niya magsisimula? Bukas na ba yun? Yung mga pahihirapan nila yung kanilang sarili, kahit po pahirapan nila, sugatan nila ang kanilang mga sarili, hindi po iyon ang makapagligtas sa kanila. Napakalinaw po na sinasabi sa Biblia paano maliligtas ang isang tao. Amen. Kasi hindi talaga kaya ng tao. Unang-una pa lang, yung tao makasalanan, yung tubo niya marumi. Hindi katulad ng Diyos. Kasi ang kailangan malinis. Wala malinis Ano bang malinis dito? Wala. Wala kahit isa. Sabi sa
malinis sa atin. No? Lahat may kasalanan. At hanggang ngayon, nagkakasala. Kaya paano magagawa ng isang tao na siya ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa? Wala. Hindi pwede. Pero sa Diyos, posible. Bakit? Malinis ang dugo ni Jesus. Malinis ang dugo ni Jesus. Malinis ang dugo ni Yeshua. Dahil siya ay Diyos, tayo, tao lang. Kaya sinabi niya, with God, nothing is impossible. Pero sa tao, imposible. Kaya kahit anong gawin ng tao na pagpapahirap sa kanyang sarili, wala din po yun. No? Dahil hindi natin kailanman mahihigtan kung anong ginawa ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. No? His death is our salvation. Yung kamatayan po ng Diyos natin, yun yung maging kaligtasan natin. No? At si Jesus lang ang makagagawa po ng bagay na to. Tingnan niyo po yung verse, tuloy natin yung pagbasa natin. Dito pa rin sa Mark 10:28 lang. Babala po tayo ng konti. Peter said to him, "We have left everything to follow you." Iniwan namin lahat para sumunod sa'yo. Sabi ni Pedro, nag-isip na rin si Pedro, walang maliligtas. Iniwan na namin lahat para sumunod sa'yo, di ba? Siguro ganyan po yung naiisip ni Pedro. Kaya sabi niya, "We have left everything to follow you." Sagot ni Jesus Christ, "I tell you the truth." Jesus replied, "No one who has left home, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or kids for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecutions, and in the age to come, eternal life." Kumbaga, iwan mo man ang lahat. Pati nanay mo, tatay mo, ito po hindi siya literal na iiwan mo sila. Amen. Hindi mo siya literal na iiwan mo yung pamilya mo. Pero, kung kinakailangan, mamili ka kung sinong dapat mong sundin. Ang nanay, tatay mo o ang Diyos? Doon ka maninindigan. Kaya nga sinabi ni Pedro, iniwan namin lahat para sumunod sa'yo. Diba? Doon ka maninindigan na susunod ka sa Diyos. Maaaring sa umpisa, magagalit sa'yo ang nanay mo, ang tatay mo, ang pamilya mo, iniwan mo yung fields mo. Fields here represents kung ano man yung pinagkakakitaan niya, hanap buhay niya. Iniwan namin lahat sa'yo, hindi na kami nagtrabaho. So, bakit ginawa nila Pedro to? Nagutom ba sila? Wala po sinabi sa Bible na nagutom sila o napabayaan sila. No? Hindi po. Pero anong sinabi ni Jesus sa kanila? May pag-uusig. Nabasa niyo yan sa Tagalog? May persecution na mararanasan ang lahat ng susunod sa Panginoong Jesus. May persecution. Pero, sila yung mga magkakaroon o makakamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. O hindi mo tinuturo rito na lumaban kayo sa pamilya nyo o sa asawa nyo, hindi po. Ang pinag-aaralan natin dito, kapag dumating na sa punto ng buhay mo, sinong uunahin mo? Siyempre ang Diyos. Pero bilang tao, kailangan maging magandang patotoo din tayo sa pamilya natin. Kung aalis ka, may kita po, yung iniwan mo, meron ng nakakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Ibalansin po rin natin para hindi rin naman napipintasan ang gawain ng Panginoon. Balansin natin. Aalis ka, may pagkain na. O meron na kung ano man yung kailangan nila. Mag-iwan ka siyempre ng baon ng mga anak mo. Yung mga gano'n, basic. Basic. Kung baga hindi ka aalis ng bahala talaga sila, as in bahala sila. Hindi po. Amen.
No? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila to, kung iwan niyo man sila, kasi sabi ni Pedro, iniwan namin lahat para sumunod sa iyo eh. Tapos parang naisip niya, walang maliligtas, hindi. Pero pa rin kaligtasan. No? Kaya nga sabi nito, pero may persecution, may pag-uusig. Sino man ang sumusunod sa Panginoong Yesus, dumadanas po talaga o daranas po talaga ng persecution. Yung po yung sinabi ng Biblia. Wala pong sinabi ang Biblia na kapag born again ka na, hindi ka na magkakaproblema, masarap ng buhay mo, wala nang pag-uusig, wala nang paghihirap, wala pong pinangako ang Biblia na ganyan, wala rin tayong sinasabi na ganyan. Kapag ikaw ay na-born again na, ang tunay ka sumusunod sa Diyos, doon mo mararanasan ang lahat ng pag-uusig. Ngayon, nasa iyo kung ikaw ay aayaw o magpapatuloy. Amen. Gawin natin inspirasyon yung mga alagad ni Kristo, yung disipulo po ni Kristo. Bakit? Even unto their death, sila po hindi nila pinagpalit ang kanilang mga pananampalataya. Bakit? Kilala nila si Jesus. Kilala nila si Yeshua. Kilala nila si Emmanuel. Kilala nila si Joshua. Kilala nila si Jesus. Alam nila kung anong kasapitan man nila sa lupa, alam nila magiging maganda ang kalagayan nila after their life here on earth. And true enough, tunay nga na sila po ay nasa mabuting kalagayan na. Amen. Ganon din po sa akin. Wala namang born again na wala nang problema. Wala namang born again na hindi pinapersecute dahil sa Diyos, wala namang born again na hindi pinag-uusig. Noong unang panahon nga, mas matindi po yung mga pag-uusig na naranasan ng mga born again. Hinahamon sila para ikulong sila, para batuhin sila hanggang mamatay. Ganyan po yung naranasan ng mga unang Kristiyano noon. Kaya nga kumalat ang mga Kristiyano eh. Dahil sila'y gustong patayin, sila'y gustong ikulong. No, matitindi po yung persecution na naranasan ng mga Kristiyano. Ngayon matitindi pa rin naman yung mga persecution na naranasan ng mga Kristiyano. Idagdag ko pa doon yung mga personal na problema na naranasan ng mga Kristiyano. Pagkumbaga sa patong, ang bigat. Ngayon, paano mo siya dadalhin? Hindi mo kayang dalhin mag-isa. Anong pangako ng Biblia? Bigay mo sa Diyos. Kasi hindi naman po talaga natin kaya. Bigay mo kay Jesus. Amen. Dahil siya po ang makapagbibigay sa atin ng magaan na pamatok. Meron po talaga tayong dadalhin. Mga kapatid, meron po talaga tayong mga sacrifices na ginagawa sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Itong bagay na to, sakripisyo to. Biro mo, init-init. Kailangan natin tiisin ng init para makapanambahan sa ating Panginoon. Amen. No? Pero, di bali na, dito mainitan, wag lang sa baba. Ako, okay na ako dito. Kahit maganda tumutuloy yung pawis ko, tiis ganyan ako sa suot ko. Nakapakainit. Pero okay na ako dito. Kaysa naman, alam mo yun, kaysa maranasan ko yung ibang init na forever init. At least itong init na to, matatapos to. By June, ulan naman. Naano niyo mo ba? Diba? May katapusan naman ang lahat ng bagay sa mundo. Pero yung init na naghihintay sa mga taong mapapahama, that will be forever. Yun yung walang katapusan. Kung sakasakali. Kahit anong reklamo mo doon, wala na. Kahit anong sabihin ng mga tao doon, wala na. Kaya ang sabi sa Bible, there will be a gnashing of teeth. Paano ba yung gnashing of teeth? Nung sa sobrang hirap, ano na? Nagnanalit yung ngipin mo sa sobrang hirap na mararanasan ng mga tao na mapupunta sa kaaway, hiwalay sa Diyos. Dito ka na kay Jesus. Dito na tayo kay Yeshua.
Amen? Kasi lahat naman na binigay niya, lahat naman na sinasabi sa atin, lahat naman na pinapaalala niya sa atin, lahat ng babala, binigay niya po sa atin. Kung wala na talaga tayong magiging excuse. Yung mga tao, wala na magiging excuse para sabihin nila na hindi nila narinig ang mga babala, hindi nila narinig ang mga salita ng Diyos, na hindi sila pinagsabihan ng mga kapatid o tayo, hindi natin sila pinagsabihan. Lahat ito, ginagawa po natin dahil alam natin na hindi maganda ang kasasapitan ng mga tao mapapahiwalay ng walang hanggan sa Diyos. Yun yung katotohanan, yung mga pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Wala na ang Diyos doon. Kaya kahit anong tawag mo pa doon, wala na. Kahit mag-iiyak ka, magsisi ka, lumuha ka pa ng dugo, talagang luluha ka ng dugo, wala na. Kaya sabi na habang may panahon pa, habang binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Diyos, dito natin gawin lahat, gamitin lahat, ang lakas po natin, yung panahon po natin, para kanino? Para kay Jesus. Bakit malulugi ka ba kung binigay mo yung panahon at oras mo sa Kanya? Malulugi ba tayo? Hindi! Amen? Asamantala pa, kung ikaw ay may negosyo at nagsasara kapag linggo para sa Kanya, mas lalo Kanyang i-bless. Kaya niyang palitan kung anong nawala sa iyo sa araw ng linggo, kaya niyang ibalik lahat yon at 1,000-fold. Bakit? Wala mang mahirap sa Kanya eh. Huwag tayo kakanta ng walang mahirap tapos hindi tayo maniniwala. Pag kinanta mo yan, siguraduhin mo na naniniwala ka na sa Diyos, walang mahirap. Kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Anong sitwasyon mo ngayon? Darating ang araw, hindi naman laging ganyan ang sitwasyon po natin. Darating ang araw, nasa ibabaw ka na. Who knows? Sabi nga, amen? Walang nakakaalam ng plano ng Diyos sa atin. As long as tayo po ay sumusunod sa Diyos. Ang sigurado, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, maganda po ang kalalabasan. Yun po yung sigurado. Amen. Ano pa ang magagawa ng pangalan Jesus, Isus, Yeshua? Jesus, the author and perfecter of our faith. Hebrews 12:2. Buksan po natin ang ating Biblia. Hebreo 12:2. Ay, hindi isang oras. Totoo ba yan? Parang galasong sila. Parang nagsisimula ko. Hebreo 12:2. Sabi po rito, Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kanino ka lang titingin? Kay Jesus. Fix our eyes to Jesus. Bakit sino ba si Jesus? The author. Siya lang naman yung author at makapagpe-perfecto ng ating pananampalataya. Biro mo si Jesus ang may akda ng ating pananampalataya. At kaya niyang gawing perfecto ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi na, di ba, sa Bible din, mapabasa din po natin, siya na nagpasimula sa inyo sa mabuting gawain, siya rin ang tutulong sa inyo para matapos ninyo ang mabuting gawain pinasimulan niya sa inyo. Ito yun. Amen. Bilang mga mananampalataya, let us fix. Wala kang ibang titignan kung hindi ang Panginoong Yesus lamang. Wala kang ibang lalapitan kung hindi ang Panginoong Yesus lamang. Ang dami kong nakikita. May nakikita ako sa kanan ko, may nakikita ako sa kaliwa ko. Parang maganda to, dito kaya muna ako. O maganda din yata yung tinuturo nito, dito kaya muna ako. Hindi. You fix your eyes. Kanino ka ba talaga? Kung kay Jesus ka lang tumingin. Kasi nasa Kanya na
siya po yung may akda ng ating pananampalataya. Yung pananampalataya na yan, susi ng ating kaligtasan. Kaya yun din yung dapat inaalagaan natin. How's our faith? Kumusta yung pananampalataya mo ngayon, kapatid? Amen? Dapat inaalagaan po natin ang ating mga pananampalataya. Malakas ba yung pananampalataya mo? Mahina pa ba yung pananampalataya mo? O parang wala ka naman talagang pananampalataya? Tingnan po natin ang ating mga sarili. Kumusta po ang ating mga pananampalataya? For without faith, it is impossible to please God. Sabi rin dyan sa Hebrews chapter 11, verse 6. Napaka-imposible. No? Na isang mananampalataya ay walang pananampalataya. Hindi po natin mabibigyan ng kalburan at kasiyahan ng ating Diyos. No? Kaya nga yung sinasabi nila, yung kabayo, kaya meron yung parang takip dito, parang diretso lang yung tingin niya. Hindi siya, kung siya man ay pinapatakbo ng driver or kutsero, yung po yung tawag doon sa nagmamaneho, di ba, ng kalesa, ganyan. Parang diretso yung kanyang tingin. No? Kung kakanan man siya, nandun na yun sa mamang kutsero. Pero yung tingin niya, kung ano lang yung naaabot nung mata niya, kasi nakatakip, may takip siya sa magkabila, left and right. Kasi dami natin nakikita eh. No? So dami lang nakikita natin, aapektuhan po tayo, pati ang ating pananampalataya, marahil, pwede kang manlamig, kapatid. Kapag ang dami mong nakikita, pwede kang manlamig, pwede kang manghina, pwede kang manlupaypay, pwede mawala pa yung maliit na pananampalataya mo. Sa dami lang nakikita mong hindi tama, hindi ayos, hindi maganda. Ayan, pwede kang manlupaypay sa iyong pananampalataya. Lagi ko po itong sinasabi, wala po kayong matatagpuan na perpektong iglesia. Pumunta kayo sa malaki, imperfect yan. Pumunta ka sa maliit, imperfect yan. Wala pong perpektong iglesia. Bakit? Kasi lahat ng tao, imperfecto. Kaya nga sumasamba eh. Amen po ba? Kaya nga sumasamba. Sabi nung mga joke, wala talaga tayong makikitang perfectong church. Kung meron man, sabi, halimbawa, kung meron man, pag pumunta ka doon, hindi na yung perfecto. Hindi ba ang pangit? Dahil sa'yo, nagkaroon ng duwis yung church na yun. Parang ganyan. Kaya mga kapatid, let us fix our eyes to Jesus Christ only. Kasi siya po yung makapagpapalago ng pananampalataya natin. Siya yung magiging dahilan para tumagal tayo sa struggle natin sa buhay na to. Bakit? Kaugnay ito ng buhay mananampalataya po natin eh. Sa mga nararanasan po natin, pwede tayong manlamig, pwede po tayong manghina, pwede po tayong manlupaypay. Amen? Katulad kanina, kukunti tayo ngayon. Pwede talagang maranasan ng mga ilan, bawat isa sa atin. Bakit kaya di na dumami-dami sa ICU? Actually, marami na tayo. No? Kaya lang, hindi pa committed. Siguro, ang ilan, or di ko alam. Mahirap magsalita. Hindi ko alam kung bakit wala. Pero ganun pa man, amen? Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy. Pero nakaka-apekto, ang gusto kong sabihin, nakaka-apekto talaga. Kasi nakikita natin eh, tama po ba? Nakikita kasi natin eh. Ang dami na namang bakanting upuan. Yan. Pwede talagang manghina, malungkot ang mga mananampalataya na narito sa kanilang nakikita, no? Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, di naman po tayo maliligtas kung lagi natin titignan yung wala, hindi naman nila tayong maliligtas. Bagkos, ang nagiging epekto pa nun, pinapanghina niya pa yung kalooban natin at yung pananampalataya natin. Isipin mo rin yung sarili mo. Di wag na lang. Tama mo ba? Because salvation is personal. Hindi po nakasalalay ang kaligtasan at pananampalataya po
perpekto, pero hindi nakasalalay dapat sa kanila yung ating pong mga pananampalataya. Nakasalalay, sabi nga, di ba, saan nakaangla ang pananampalataya mo? Kay Jesus. Kay Jesus. Kay Yeshua. Kapag ka dito nakasalalay, nakaangla ang pananampalataya po natin, kahit anong mangyari sa atin, tayo ay nasa church. Nananambahan, magpupuri sa Panginoon. Bakit? Alam mo, ito ay araw ng ating Diyos. Hindi natin to araw. Araw ng Diyos to. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Ang araw ng linggo ay hindi po natin to araw. Araw po ito ng Diyos. Let us also check our motives. Sumasamba ba lang ang tao? Katulad nga ng prayer kanina ng kapatid natin si Tess. Yung iba sumasamba lang kasi may hinihingi sila. Aatin ako kasi may prayer request ako kay God. Pag nasagot na siguro yung kanyang prayer request, di mo na uli makikita. No. Kaya minsan, hindi naman, joke-joke lang yun. Minsan din po sa iba, yung mga nagpapadedicate ng kanilang mga anak. Minsan gusto ko na rin maghigpit. Kasi papadedicate sa'yo, ika-counsel mo muna. Pag nagawa mo na yung dapat gawin sa kanila, wala na sila. Wala na karamihan dito. Pero dito nagpapadedicate. Dito nagpapapray. Wala naman pong problema doon. Kaya lang, parang kung iisipin mo, anong palagay niyo sa church? Isang gamit lamang na kailangan. Pagka nagamit mo na at hindi na kailangan, okay na, babay na tayo. Iwalay na tayo kasi nagamit na eh. Nakuha na yung gusto eh. Hindi po ganun ang church. Amen. Kaya kung magkakaanak kayo ulit, at ipapadedicate ninyo, tiyakin po ninyo na after dedication, and forever lumaki man ang mga anak ninyo, nandito pa rin kayo. Kung mawawala kayo, maaaring lumipat kayo ng bahay na malayo. Yung reasonable naman yun eh. Pero kung basta ka na lang nawala, dahil nagawa na yung gusto mo, nangyari na yung ginawa na yung gusto mo, ayun po talaga nakakalulo. Amen. Hindi po gamit ang church na pagkatapos gamitin, wala na. Tapos na. Yun, yung mga, those are factors na pwede talaga manlupay-pay ang mga Kristiyano. Kaya lang, kung lagi natin iisipin yung mga ganong bagay, hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating pong buhay, pananampalataya. Kaya ang lagi na lang natin tinitignan, sino? Si Jesus. Yung Diyos natin. Di ba, God, alam mo naman ang lahat ng bagay. Di ba, God, alam mo naman ang nangyayari sa amin. Di ba, God, kilala mo naman kaming lahat. Baga wala namang maililingin din sa'yo. Kung anong nagaganap dito sa iglesia na to, hindi po namin maitatago. Di ba, God, alam mo lahat. At alam mo rin kung sino yung mga tapat sa'yo. Di ba, Lord, alam mo lahat. Amen. Huwag po tayong mag-alala. Alam po lahat ng Diyos yan. Amen. Pangatlo, bilisan ko na. Sino ba itong Jesus? Tatlo lang po yung pag-uusapan natin. Tatapos na yung oras natin. Jesus, the Messiah, Matthew 16, 13 to 17. Sabi ko po sa inyo, marami po ito, kaya lang, hindi na po natin kukuhanin lahat. Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Basahin po natin. Verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Kausap niya po dito si Simon Pedro. Verse 16, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living
God. Verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Doon niya na sinabi, "I tell you, Peter, you are the rock, no? And upon you, I will build the church." Sinabi niya po yan kay Pedro. Pero ano gusto natin sabihin po rito? Nagtanong si Jesus Christ sa kanila, ano yung mga sinasabi ng tao, sino daw ako? Ayan, di ba? Parang ganyan. At exactly yung Tagalog ko po, who do people say the Son of Man is? Ano yung mga sinasabi ng tao, sino daw ako? So yung mga tao, iba-iba sagot nila. Sino? Sabi, some say John the Baptist, iba, ikaw daw si Elijah, iba, ikaw si Jeremiah, yung iba, ikaw naman yung propeta, pero ikaw, Pedro, sabi ni Jesus sa kanya, anong masasabi mo kung sino ako? Ayan. Tapos, napakapalad ni Pedro dahil po sa sagot niya. Sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Amen. Ikaw, kapatid, sino sa'yo si Jesus? Ayan. Let's make it personal. Tingnan natin yung tanong. Para sa'yo, sino si Jesus? Siyempre, isasagot na lahat siya ay Diyos. Amen? No? Pero personally, anong masasabi mo talaga? Sino si Jesus? Ikaw rin ba sasabihin mo, baka siya si John the Baptist? Baka siya si Elijah? Yan, napapagkamalan ko kasi siyang mga ganyan. No? Pero ang sabi, you are the Christ, you are the Messiah sa ibang version po. Kaya sabi ko rito, Jesus the Messiah. You are the Son of the living God. Ikaw, sino sa'yo si Kristo? Talaga bang malaki yung epekto ng pangalan ni Jesus sa'yo bilang ikaw na tao? Anong nagiging epekto sa'yo ng pangalan ni Jesus? O hindi lang mismo ng pangalan niya, yung mismong Diyos natin, kilala mo ba si Jesus? Paano pag tinanong ka, sino ba si Jesus? Ano kaya ang isasagot po natin? Amen? No? Kilala mo ba si Jesus? Ano ba? Alam mo ba kung ano talaga yung ginawa niya? Gaano kabigat yung ginawa niya? No? At bakit niya yung ginawa? Masasabi ba talaga natin? May papaliwanag po ba talaga natin ang mga bagay na to? Aside from the fact na marami pa tayong masasabi na naranasan natin, sino ba si Jesus sa akin? Tanungin mo yung sarili mo, sino ba si Jesus sa akin? Diyos ko ba talaga siya? Sinusunod ko ba talaga siya? Para sa akin, siya ba talaga ang tagapagligtas ko? Siya ba talaga yung minamahal ko na sinasabi ko? If you love me, you will obey my commandments, sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Kapatid, sino sa'yo si Jesus? Hebrews 13:8. Last verse po natin, Hebreo 13:8. Sabi po rito, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa Revelation, sinabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ito lang naman Jesus na pinag-aaralan natin at sinasabi natin at Diyos natin ang hindi nangiiwan sa iyo at sa akin. Amen? Itong si Jesus, na pag tayo ay tumawag, siya po ay sumasagot sa atin. Alanganing oras ka tumawag, tinutugon ka, tinutugon niya ako. Amen? Ito lang naman si Jesus, ang napakabait na Diyos at napakabuting Diyos na darating balang
para sunduin niya ang kanyang mga tapat na anak. Si Jesus, siya lang naman ay hari. Hari ng mga hari. Siya lang naman ang Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailanman. Nakita po natin ito, napakaganda na sinasabi ng Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today, sa NIV version po itong binabasa ko. Yesterday and today and forever. Hindi na bago ang kalalagayan ni Jesucristo. Nung siya'y nagkatawang tao, siya pong Panginoon ay Diyos. Noon hanggang ngayon at magpakailanman, ang Jesus po natin na to ay Diyos. Amen. Kaya itong pangalan na to, napakagandang pangalan mga kapatid. Kaya simulan sa araw na to, kung naririnig natin ang pangalan ng asawa natin at kinikilig ka na, hindi pala, hindi na asawa, anak, mas lalo po natin panabigan itong pangalan ng Panginoong Jesus natin. Itong pangalan niya, whatever it is, sa amang lingwahe galing sa Greek, galing sa Hebrew, galing sa Latin English, siya rin naman po yung kahulugan eh. Sinarin-sarin lang nila para maunawaan po natin. Parang ganyan, sa Bisaya, may salita ang ibon, tama. Sa Kapampangan, meron din salita, may tawag sila sa ibon. No. Or itlog. Parang ganun lang din naman yan dito po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat ay tumayo. Kung alam niyo po yung awit, Jesus, you're the sweetest name of all. Sabayan niyo po kami. At lamdamin natin itong pangalan ng ating Panginoong Jesus. Siya lang naman yung nagligtas sa'yo. Siya lang naman yung nagbigay buhay sa'yo. Siya lang naman yung gusto mabago ka. Siya lang naman yung mahal na mahal ka. Siya lang naman yung tumutugon sa mga panalangin mo. Siya lang naman yung nagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Siya lang naman yung nagpapagaling sa'yo. Kapag ikaw ay may sakit, sino siya? Siya si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka o aming Diyos. Napakadakila. Pangalan mo pa lang. Very powerful na Lord. Pangalan mo pa lang. Nandoon na ang kapangyarihan. Kaya salamat at binigay po, Panginoon, sa amin ang pangalan na to, na walang binigay na ibang pangalan sa silang ng langit, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus, ay ikaliligtas naming mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Puling tao, Diyos.
lahat ng naririto, Panginoon. At tumatawag sa iyo, napakabuting pangalan, Panginoon. Hallelujah, nawa Lord. Nawa, Panginoon, malugod ka namin sa pamamagitan, Panginoon. Napatuloy na pag-aalay namin ang pagbuhay, pagsamba. Sa pangalan mo malang, Panginoon Jesus, nandun na ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, at kalindigan at amin ito na, Panginoon, at tatagay ko ito. Hallelujah, 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 Jesus, your name, O Lord God. You're the sweetest name of all, Jesus. You always hear me when I call, Jesus. You keep me on the side, you're the sweetest name of all. Jesus, I will not praise your name, Jesus. How I love to praise your name, Jesus. You are the person that's the same, Jesus. You never took away my sin. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name, Jesus. Jesus, you're the sweetest name, Jesus. You need the love that you can bring, Jesus. You need our voices to sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, every time that we are calling your name, God, you hear us, Lord, and you're answering us, Panginoon. Ang dami na namin patutuon na ganyan, Panginoon. Na kahit kailan, Lord, sa aming pagtawag, hindi mo kami inimor, hindi mo kami binaliwala, hindi ka nagbibibiningan, Panginoon. Every time na tumatawag kami sa iyo, sinasambit namin ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Nandoon yung kapangyarihan, lumalabas, Panginoon, na ikaw talaga ay Diyos. Ikaw ay kataas-taasan. Dahil pangalan mo pa lang, Lord, nandun na yung kahulugan. You save, Lord God. You are saving us from all our iniquities, Panginoon. Nilayo mo kami. Niligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Kaya galangin namin sa oras na to. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Tawagin ang pangalan mo. Hindi kami magsasawa ng pagmalaki ka, Panginoon Jesus. Sa kahit kanino makahalubilo po namin, makasama namin, makausap namin, may pagmalaki ka namin, God. At kung sino ka talaga, sa aming bingis mo mga buhay namin, Panginoon. We can say, katulad ni Pedro, pag tinanong kami, sino ba si Jesus sa tingin mo? At sasabihin natin, you are the Messiah, the Son of the living God. My God, my Lord, my Savior, my King, hallelujah, my Majesty, my boss, my employer, you are everything. You are my all in all, Lord Jesus. You are lahat sa amin, Panginoon. Because apart from you, Lord God, we are nothing. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinagkaloob mo ang pangalan na to. At hindi lang siya nagiging pangalan. Kung hindi naging Emmanuel ka pa sa amin, sa katauhan, Panginoon, upang matiyak mo lang ang Panginoon ang aming kaligtasan. Salamat ng marami po. Sa laki ng pagmamahal mo, hindi namin kayang pagbasan. Pero dalangin namin, Panginoon, maging sapat sa iyo. Ano po yung ipagkakaloob namin? How we love you, how we know you, how we worship you, Lord God. Thank you, Lord God.
Dinasal ko yun. In Jesus' name. Amen. Meron na. Ay! Ating palapigian daw po ang ating mga church po natin po para po sa ating pong Diyos po. Pero daw po. Ating po natin itaas po ang ating church po natin po para sa ating pong Diyos po at kayo po ay manalangin.